waiting for clearing. May plano kasi sila dyan. Kasi later on, mamaya, pag-usapan natin yung abandonment. I-abandon ko mamaya. Pero tapusin muna natin. Sabi dito, there are two individuals na involved na nag-a-assiste, tumutulong sa Chinese asin lords dito para tong shipment na to, para ma-clear. Alright? Ngayon, ma-clear yung clearance para makalusok na. Okay? List the names of any known details of the individuals. So, yung pangalan nila, ito. Kaya nga dapat imbestigahan ito kasi nakalagay yung pangalan nila. Ang pangalan na nakasulat dito, based on this letter, na sinend sa atin mga kababayan, baka kilala nyo to, ay certain Julian Cuevas Perez. Okay? Kaya dapat talaga ito ay, ang sulat na ito ay mag-open sila ng investigation, okay? Para imbitahan itong dalawang panibagong taong mga nakasulat dito, kung sila ba ay involved dito sa pagbabayad sa kanila ng bribe ng mga Chinese lords or illegal na asin. Echo nyo to. I-echo nyo ito na sangkot na naman ang pangalan dito ni Sandro Marcos. Sino naman naglalakas ng loob, di ba? Kung ito ay may katotohanan, ito mga taong ito, sino naman naglalakas ng loob na gumamit ng pangalan nila kung wala talagang bas-bas? At based doon sa mga pictures na mga na-research ko, mga kababayan, ay talagang meron silang mga dwelling. May mga pagkakataon na talagang nagsama-sama. Kaya now, Jingo Estrada, I challenge you, lahat kayo ng mga nabanggit dito. And breaking news, at hawak na naman natin ang ating mga ebidensya. So, di pa kasi sila nakaka-move on dito sa forensic, mga kababayan, although ay meron na naman mga bago. So, ngayon, mga kababayan, nakatanggap tayo ng letter, okay? Itong sulat na ito, ayan, nakikita na yan, ito ay ebidensya na sinulatan ng isang personalidad na nakikita nila yung mga smuggling ng illegal na asin o bato. You know what I mean, di ba? Yung pulburon, yung paborito ni Marcos Jr., yung illegal na asin o yung bato, yung medyo mas mura. Okay, mas mura. Now, I really like my outfit. Thank you so much, Palangga. Ayan, okay, thank you so much. So, mga kababayan, kailangan ninyong malaman, dahil base dito sa babasahin ko sa inyo sa mga susunod na segundo, itong sulat na ito ay ipinadala, actually, okay, August 5, 2024, ipinadala ito through email, okay? Ayan, ito po ay hawak na ito ngayon ng mga senador, PDEA, o basahin natin. So, okay, urgent container ship with suspected illegal asin awaiting clearance. Ito yung urgent message. So, sangkot dito, ang bangag na naman at ang anak ng niyang bangag din, okay, na si Sandro. Alright? Dahil siya dito ay nakasulat sa, sa letter nito. So, ito mga taga-Bureau of Customs na mga siguli at mga kawatan na actually ay nakarating sa akin na information, ito daw ang mga sangkot dito ay tao ni Venier Bakiran. Kung matatandaan ninyo, in 2017, itong Venier Bakiran na ito ay kasama to sa privilege speech ni Big Lacson, na ito ay isang bagman, kumukolekta ng mga tara, di ba? 2017 ng 2019. Okay? So, kumukolekta ng tara, itong itong Venier Bakiran na ito, at hindi lang yun mga kababayan, ito rin siya ay sinomon o pinatawag dito sa Sinopina ng Congress noong January 2023. Itong Bakiran na ito, kasama dito yung Michael Ma, di ba? Si Michael Ma, yan yung in-appoint ni Lisa Tanas na Special Envoy to China. Ayan, si yung Lucien Andrew Chang, Beverly Perez, Aaron Nupong, ito kasama din dito sa paper na ito, ay dun sa Sofina na yun, Manuel Tan, Lea Cruz, Jun Diamante, Lucio Lim, and Jerry Teves, and also nga, ito nga yung Venier Bakiran, di ba? So, paulit-ulit na lang itong mga pangalan na ito. Ang involvement nila, paulit-ulit. Ang even sa book ni Atty. Vic Rodriguez, nandito, okay? Nandito yung mga smugglers. Alright? So, yung mga hindi pa nakakuha, just bububog. So, now what, mga kababayan? Okay? Si Bakiran ay nire-appoint ni Bangag Jr. Napakalanan ang lahat ng bagman. Imagine mo, Ting Lacson, di ba? Senador. Pero hindi umubra, Mr. Lacson, ang iyong expose dito sa bangag na gobyernong ito. Dahil noong June 25, 2023 last year, ay in-appoint ni Bangag Jr. as Deputy Commissioner of the Bureau of Customs ulit itong si Bakiran na pinangalan ng bagman ni Lacson, then pinatawag doon sa Senate sa hearing dito sa House of Representatives, okay, o doon sa mga legislators. Ngayon, hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, noong January 2023, kasi nga yung sangkot na si Michael, hindi nga naudot na yun.
pinigilan nga ni Marcos Jr., ni Romualdez, at ni Zubiri, di ba? Ni Romualdez, at ni Zubiri, di ba? Yung mag-legislative agenda nila, remember that? I think dito yung kailangan picture. I hope, yung legislative agenda na, anyway, pakita nyo na yun. Ba't ganun pa man, hindi natuloy. Kaya nga dito mo talaga makikita, talamak na mga kababayan, ang gobyernong bangag. Kaya nga dito mo talaga makikita, talamak na mga kababayan, ang gobyernong bangag. Sabi ko nga, ito authenticated na si Marcos Jr. ay talagang bangag to the bone, right? So this one, itong letter na hawak natin, mainit-init pa to mga palangga, mainit-init. Basahin natin. Ito ay in-address actually sa Bureau of Customs, PIDEA, ayan, demo. PIDEA, BOC Cares, ayan, may BOC Cares para, di ba? They care really. They care the smugglers. Yan, tama yun. Dapat smuggler cares ito. Oh, ito ang sabi dito, ayan, Intelligence Group. Babasahin ko kayo isa-isa para malaman ninyo. Intelligence Group, 16, Intelligence Group, ayan, CDO, Ombudsman. Okay, nakarating na ito sa Ombudsman. Ayan, ang dami halos lahat ng department. PAB, Ombudsman, then, PACE, okay, at.gov.ph. Alright. Malacanang, nakarating na kay Bangag. Ang email na ito. Nakarating kay Escudero. Nakarating kay Jingo Estrada. Nakarating kay, sino to? Tol Senet. Sino si Tol? Tolentino. Okay? Nakarating kay Tol Senet. Ay kay Tolentino. Nakarating kay Coco Pimentel. Nakarating kay Sonny Angara. Nakarating kay Binay, Nancy Binay. Nakarating din kay Cayetano. Right? Nakarating din ito kay, I think they are the members of yung Committee on Drugs and Public Safety. Okay? Nakarating ito kay sino to? Senador Bato de la Rosa. Nakarating kay Senator Bongo. Alright? Nakarating kay Bongo. Nakarating kay Risa Ontiveros. Nakarating din kay Amy Marcos. So, dahil sila yung Committee on Drugs. Ngayon mga kababayan, bakit ko binasa isa-isa? Kasi August 5 pa ito. Anong petsa na ngayon? It's August 14. 14 na, di ba? So, nakarating ko sa mga senador na ito, pero tahimik sila. Kaya yung concerns, yung putikaas natin, kaya pinawag kay Maharlika, para malaman ninyo na walang ginagawa etong mga itong mga senador na ito. Na supposedly sila ang magtutok o mag-conduct nitong mga investigation, hindi yung selection lang ng mga investigation yung mga ginagawa nila, di ba? So ngayon, mga palangga, lagyan natin ng konting forma. Lagyan ng konting forma. Okay, ngayon mga kababayan. Sabi sa sulat, Dear Customs, PIDEA and Senate. Dear Customs, PIDEA and Senate. I am writing to inform you of a container shipped currently in the port holding over 1,000 kilograms. Okay? Mahigit 1,000 kilo ng illegal na asin. Okay? Na tinitira ng mga mahilig magtira ng bato. Diba? Asin, bato. You know that, right? Ang sabi dito, which has been awaiting customs clearance for the past 2 weeks. Okay? So, yung kargamento na ito, itong shipment na ito, may nilalamang 1,000 mahigit na illegal na asin at nakatenga lang doon. Ang sabi sa sulat, it is imperative that all containers due for clearance are thoroughly inspected for illegal na asin, okay? Or bato, including the use of customs and PIDEA dogs. The shipment in question is believed to be sent by the same parties responsible for the illegal na asin found floating in the sea. Remember yung palutang-lutang na illegal? Oh, related ito, konektado daw ito. Sabi dito sa sulat, the container is likely sent from Myanmar or most probably Malaysia. Containers from these countries need to be meticulously checked. Okay? There are two. Listen to this. There are 2 individuals involved in assisting Chinese drug lords in clearing these shipments. So, ibig sabihin ay Chinese na asin lord ang involved dito. Sabi sa sulat, who have been aiding the clearance of illegal na asin container for the past 6 months. Okay? Sabi dito, let's list the names. By the way, ito pala yung picture na shop. Ayun, ito po ay may attachment. 3 attachment, pictures ng dalawang involved. According to the letter, pero ipakita muna natin ito. Ano na to? Alright? Wala. Okay? Pakita muna natin ito mga kababayan. So nakita niyo yan? Ayan yung illegal na asin na nakita nila sa container van, sa container van na nakatengi lang waiting for clearing. May plano kasi sila dyan. Kasi later on, mamaya, pag-usapan natin yung abandonment. I-abandon mo mamaya. Pero tapusin muna natin. Sabi dito, there are 2 individuals na involved na nag-a-assiste o tumutulong sa Chinese asin lords dito para to shipment na to para ma-clear. Alright? Ngayon, ma-clear yung clearance para makalusot na. Okay? List the names of any known details of the individual.
Yun. Alright? So ngayon mga kababayan, meron din picture na Julian Cuevas Perez na nandoon. Hindi ko naman alam kung ano ang mission niya, kasama niya si Bangag Jr. Okay? Sabi ni Trollbuster, Romeo Alam Rosales, codename RR. Naku, mukhang may alam si Palanggang Trollbuster talaga. So ngayon, eto. Sino daw, well, hindi sino daw. According to this letter, si Julian Cuevas Perez ay close friend ni Ferdinand Alexander Araneta Marcos. Okay? Yun. So actually may nakalagay na attachment dito, but later na lang natin ipapakita. Kasi nga, the reason why sinasabi natin sa taong bayan, kasi nga na-receive na ito ng mga senador. Na-receive na rin ng Office of the Bangag President. Na-receive na ng Ombudsman, ng PIDEA. Pero tahimik silang lahat. Kaya binigay sa atin, dahil according to our source, dahil daw kaibigan ng mga Marcos, ng mga Bangag, itong isang nasasangkot dito. Okay? Itong Cuevas Perez. Okay? Based on this letter. Ngayon, mga kababayan, sino pa? Itong si Crisanto B. Brescia. Siya ay administrative officer ng Port of Manila. So, ibig sabihin, itong si Brescia, itong Crisanto Brescia, na-research ko namin siya, ay konektado pa rin siya, nandiyan dyan sa Bureau of Customs. Sabi dito, both of these individuals have been receiving bribes in the past 6 months to help get pulboroni, okay? So, to help get the pinagbabawal na asin at yung pulboron pa into the country. A simple investigation as to their financials and their lifestyle for the past 6 months will show heavy money, savings, and spending. So, ipinakikiusap ng whistleblower, ng informer na imbestigahan yung lifestyle ng mga nabanggit na, na kaibigan ni Marcos, ni Marcos Jr. ni Sandro, kasi nga, according to my source na talagang ang padrino daw nitong dalawang ito, based on the information na natanggap natin, ay ginagamit daw nila yung pangalan ni Sandro at yung mga kinokoneksyon. So, may nakakilala ba dito sa mga nabanggit nitong individual? So now, alright, sabi dito, photo attached is, yun na, pinakita ko sa kanya, from last month's shipment, which can be verified by matching the color of this particular illegal na asin and the illegal na asin fought by PNP in Manila in previous month. Alright? So again, ito po ay legal, ito po ay nakarating na yan. Nakarating na ito sa gobyerno. Pero bakit naginig? Bakit ayaw ipa-imbestigahan? Para ma-clear kung yung bang mga nabanggit na mga Karapulano ay totoo na sila ay sila ay sakot o sila ba talaga ay nagtatanggap ng bribe? Kasi, mga kababayan, hanggang ngayon, anong petsa na? Diba? August 14, and it's 10 days na. Although they have 15 days, diba? 15 days to answer. Pero kaya binibigay sa atin itong information na yun para imbestigahan itong dalawang ito na nabanggit na mga pangalan na nandiyan yung isa sa Bureau of Customs, si Brescio, at itong si Cuevas. Ngayon na pag-alaman natin, based on ating na pagsasaliksik mga kababayan, according to yung sa internet information, itong Cuevas ay shooter. Okay? Nagbabaril daw ito siya, yung sport lang na gambang. Then, ito daw talaga ay malapit dito sa Marcos family na ito at kay, sa mga Bangag family. Kaya nga ang sabi dito ng information, kaya ba nila ayaw aksyonan? Kasi wala silang calls. Kasi nga, kaibigan ni Bangag Jr., kaibigan ni Sandro. Kaya nga nakakalungkot dahil nakasisi naman yung lahat ng miyembro ng committee kung saan dapat, yung committee on drugs, na kung saan dapat ay tinatalakay nila o sinasaliksik nila ito yung dapat tinututukan nila, i-lifestyle check nila. Pero tikom ang bibig ng mga Jotang Genimes. Right? Tikom ang kanilang bibig mga kababayan. Right? Tikom ang kanilang bibig mga kababayan. Ngayon, mga palangga. So, patuloy. Okay, nire-appoint ni Bangag yung mga sangkot. Kasi, napagalaman natin, itong dalawang taong ito, ay nagkakaroon sila ng awayan sa loob. Itong Cuevas at saka Brescio, yung binanggit kanina ni Trollbuster, naku, may alam ito. At itong si Aaron Nucom, na kung saan pinangalanan din ng Congress, na pinapatawag siya dun sa Sinotrina, kaso lang ginarang ni Bangag Jr., kasama dito ang pangalan na ito. Pero yung certain Rosales, itong Alan Rosales, na binanggit mo dyan kayo na palangga, ito ay empleyado din ito, empleyado ng Bureau of Customs. Okay? Si Cuevas daw, ito ay hindi siya empleyado ng Customs. So, siya ay kaibigan ni Sandro at ng mga Marcos. Kaibigan ni Sandro at ng mga Marcos. Si Brescio at si Cuevas, si Brescio is deployed, pero ito daw dalawa ay partner in crime according to, partner dito sa mandetong transaction according to our informant. Then, itong Rosales at saka Nucom, okay? Ito din daw ay magka-partner sa kanilang mga transactiones. So, nagkaroon pala ng inggitan o pag-aaway sa loob dahil dito sa mga shipment na ito. So, Cuevas Brescio versus Rosales Nucom, pero isa din ang boss nila. Okay? Ang boss nila si Venier Bakira na nira-appoint si Bangag Jr. na pinangalanan ni Ting Lacson, Senator Ting Lacson, na ito ay bagman at tumatanggap ng tara. Kaya nga nakakalungkot mga kababayan, kasi itong Bakira na ito, mga tao din daw nitong lahat ng apat na ito, based sa info na nakuha natin, kaya nga dapat talaga imbestigahan ito ng dapat imbestigahan o huliin na agad, di ba? Kasi nandiyan sa shipment na yun nakatingga. Okay?
kukunin nila yan mamaya. So, pero gusto ko lang i-emphasize sa inyo, mga kababayan, na win-win dito si Bakiran. Kung itong mga tao ito, kung ito ay totoo, sinimbestigahan natin itong apat na ito ay mga tao niya, nag-aaway-away dahil yung isa gusto makalamang sa mga shipment, tapos ay yung dalawa, din yung dalawa, ganun. Eh si Bakiran, eh maganda yung laro niya. Kung kahit maggugurguran itong apat na ito, win-win pa rin siya kasi mag-i-endorse pa, ay mag-i-intriga pa, intriga. Iba pala intriga. Mag-i-intriga nga, ginatay. So mag-i-intriga. So mag-i-intriga pa rin ng whatever kung ano yung mga napag-usapan nilang presyo. Yun ang nakuha natin, mga kababayan. Tapos ito daw, itong Cuevas na ito ay talagang, actually, based na nakuha kong mga pagsasaliksik, ito ay inaanak ni Noynoy. So kung titignan natin, kung ito ay may katotohanan, kasi binasa naman natin yung letter nito, na may hawak na nga ang Congress, ang Office of the Bangag President, the Ombudsman, kung ito ay may katotohanan lahat ito, tapos ito, kung ito ay inaanak ni Noynoy at pamangkin ba, or ako ito ng certain Justice Cuevas. So, kaya dapat tayo imbestigahan talaga para masusog itong mga taong ito kung talagang may kinalaman sila dito. Dahil sila ay isinulat ng concerned citizen. I believe itong sumulat nito taga Bureau of Customs din. Hindi makapurma, hindi makagalaw doon dahil pinamumunuan ng mga smugglers katulad ni Bienvenido Rubio at ni Bakiran na yan naman ay pinangalanan mismo doon sa noong 2017. Di ba doon sa privilege 2017-2019 ni Ping Lacson. Pero tignan mo ha, si Rubio, inapoint. Kaya sabi ko sa inyo, hindi lang mga bangag ang i-appoint ni Marcos Jr. Pating dating may bahid ng tamawa. Kasi ang gusto nila ay magaling magnakaw para ibigay ng ibigay sa ang party nila, ang iparty kay ni Lisa at ni Bangag. Kaya nakakalungkot ang buhay ninyo dyan sa Pilipinas na nabubudol kayo. Okay? So dapat alaman natin mga kababayan, itong mga involved na ito ay talagang may mga connect sa mga like justice. Imagine inaanak daw ito ni Noynoy at ni Ochoa. At alam naman ninyo na si Ochoa nandyan lang sa si dati Executive Ochoa. Okay? Nandyan na sa kipay ni Lisa nakadikit. Okay? Nandyan dyan naglagi at nakita niyo naman na si Ochoa ay isa siya based dun sa testimonya ni Agent Morales. Si Ochoa ay pumigil ng pag-raid kay Bangag Jr. nung time nung siya ay bangag na bangag nung March 10 based on the confidential informant. So nakita niyo yung pagkakunik-kunik. So no wonder, wala na talagang pag-asa ang Pilipinas hanggang pinapayagan ninyo na ang namumuno sa inyo ay mga bangag. So can you believe that mga kababayan, August 4, okay? August 4 ito, pinadala, August 5 actually, August 5 pinadala itong letter na ito sa mga kinauukulan na dapat ay bigyan nila ng aksyon. Senador, itong letter na ito sa mga kinauukulan na dapat ay bigyan nila ng aksyon. Senador, di ba? Kasi mga balaga, napag-alaman natin na mayroon palang ruling o may batas pala na kapag ang isang shipment, okay, ay inabando na ng certain number of days, okay, ang gagawin pala niyan, ipapasa ng, ang gagawin ng customs, i-declare niya ng abandoned shipment. Di ba? So once na na-declare nila na inabando na yan, mga kababayan, within certain days, so ano ang mangyayari? Ang gagawin nila, ita-transfer nila yan daw sa container yard kung saan nandoon yung mga abandoned shipment. Yung mga abandoned shipment. Bago pa, mga kababayan, napag-alaman natin, bago pa i-examine ng mga examiners at sa mga sleeping dogs or K9, ang gagawin ng mga tiwali, which is ayon sa ating source. Kasabot din ang Bureau of Customs at lahat ng mga tiwali. So nanakawin nila sa gabi yung bulburon lang yan or illegal na asin. Nakita ninyo? Kaya strategy ito, kaya ito sumulat dito nga, hindi sa akin, you know? Sumulat nila yung, mga kinauulan na eto, na-imbestigahan nila kasi eto yung kalakaran. Kunwari, i-declare nila ng abandon, mga palangga. Pero sa totoo lang, ang mga nakalagay pa ng mga consignee dyan ay mga bogus. Sinasadya nila talaga yun. Para walang mahabol, para walang malinis, walang mahabol, walang matrace kung sino yung mga consignee na yun. Pero strategy pala talaga dahil mismo ang nag-a-advise sa kanila to do that ay ang Bureau of Customs at ang mga tiwali. No wonder, Rubio is pinangalanan na tawatan. No wonder, Rubio is pinangalanan na tawatan. Bakiran, pinangalanan na bagman, no less than the former Senator Ping Lacson. Ayan, documented lahat yan. Yung mga binabanggit natin mga pangalan dito, di ba, Bakiran, lahat, maliban dito bago itong mga binanggit natin, ay they're really involved in smuggling, not only in illegal na asin o bato, kundi sa mga sibuyas at iba pang mga kargamentos. So, ginagawa nila, talagang sinasadya nilang i-abandon dito palangga para dadalhin na doon sa yard na yun. So, pag gabi nanakaw nila. Kung sino yung magnanakaw, hindi sila pa rin. So, pag dinakaw nila, syempre, nanakaw na dahil ina-transport na nila, lilipat nila sa ibang
Ed, okay ha? Huwag siya ng cargo disposal division o Juan Pedro. Okay ha? Itong gabing ito, kukunin sa transport na natin yan. Para bukas, pag clear na yan, okay, ng mga examiner at ng K9 dogs, wala na siyang maaamoy kasi tinakas na nila nung gabi pa lang. So, definitely, magkakasabwat sila. Meaning, ang pulburon na transport na. So, ano na lang yung mga items na talagang dito? Sabi ko nga kanal, GLS, data, o kung ano pa man, electronics, whatsoever, so wala na. Clear na. Wala na maamoy yung aso kasi wala na, natakas na. Nakita niyo kung gaano, mga kababayan, kung gaano kalupit ang pinagdadaanan ng ating mga palangga. Kung gaano kalupit ang pinagdadaanan ng ating mga palangga. Nakita ninyo, kayo mga palangga, kayong mga kababayan, nakikita ninyo kung gaano kayo baguhin, gaano kayo kahirapan nitong gobyernong ito. Okay? Kaya dapat talaga ito ay, ang sulat na ito ay mag-open sila ng investigation, okay? Para imbitahan itong dalawang taong, panibagong taong mga nakasulat dito, kung sila ba ay involved dito sa pagbabayad sa kanila ng bribe ng mga Chinese lords or illegal na asin. Okay? You know what I mean? So mga walang konsensya, itong mga walang iyak ito. Nakita niyo kung gaano kahirap ang bayan ninyo. At ang inuugnay dito, mga kamag-anak ay mga kakilala ng First Bangag family. Ghost First Bangag family. Ghost Stewart, thank you. Okay. Ghost Stewart, harang po ma'am. Ano harang? Nagkamali ba ako? Okay. Now what? Scripted investigation, sabi ni Mario Antonio. Kaya man ako sa loob ng mga sindikato dahil may protector, sabi ni Efren. Kaya nga harang next. Okay. Well, dito na dumami lang, hindi na sabi ni Turquoise Blue. So again, kaya natin pinapasa ko sa inyo, ini-inform po kayo. Sabi ko, ang kalindog ko na nakataya dito. Kaya na binabangga natin mga bangag, mga pulburon lord, asin lord, lahat na ng masasamang elemento ay kinabangga natin. Sa ngalan ng patutuhanan, pinapaintindi ko sa inyo na ito po ay mayroon ng kopya, itong tinatawag ninyo mga legistrators. Senator Bato, Senator Bongo, Robin Padilla, kayong tatlo. Okay? Kailangan nyo magsalita dito kasi kayo dapat ang kakampi dyan ng bayan. Dahil yung iba, wala ka nang i-expect dito sa iba. Sa ibang mga senador, kasi mukhang natumangalan na itong mga ito. Si Escudero. So, si Estrada, nabanggit ko na naman ito lahat. So, ano ang punto de vista ni sender ng letter na ito at ni Maharlika? Na mga kababayan, lingid sa inyong kaalaman. Nandito na ang report. Nandyan na sila lang takma sa kanila. Nasa ombudsman, nasa office of the Bangag President. Wala pa rin aksyon. You military, you policemen, diba kayo lahat, diba nung kayo sa ngalan ng bayan, eto ang mga taong sinisilbihan ninyo. Walang ginagawa. Kaya naman imbestigahan itong mga nabanggit itong mga taong ito para din ma-clear nila yung sarili nila kung sila ba talaga ay walang kinalaman kasi sinulat yung kanilang pangalan dito. At based sa aking pananaliksik, itong mga taong totoo na may pumunta sa Malacanang, may mga litrato kasama si yung Bangag President. At sabi nga dito sa letter, ano bang kinalaman ko dito? Hindi ko nga kilala itong mga taong ito. Binigyan lang ako ng letter para i-inform kayo na wala akong ginagawa yung inyong mga magbubutas ng batas o mga legistrators. How sad being a Filipino? Magsalita kayo, proud to be Filipino? Recently, tawa-tawa mga bangag dyan, tinanggap yung mga Olympians. Alam mo, doon sa, may singit ko lang muli, doon sa mother ni Yulo, buti na lang, madam, palangga, na hindi ka nakasama doon, kasama yung anak ko. Kasi hindi nakaka-proud, hindi madam, Mrs. Yulo, hindi nakaka-proud na makipag-shake hands sa mga kawatan, mga bangag pulburonic na presidente, authenticated yan. Authenticated pulburonic ang presidente. Ito ang pinakamalaking problema ng lipunan. Pulburon. Illegal na asin. Dahil dito inaarakay ang buhay ng inyong mga anak. UOFW. Nag-aalala kayo dahil nandiyan kayo sa ibang bansa. Di ba? Ang mga anak ninyo ay nakakabili ng 3-5 na illegal na bato o asin. Kasi sino ang promotor? Ang bangag na gobyerno. Sobrang sisirain ang buhay ninyo, mga kababayan. Maliban pa dito na si Sandro ay pinangalanan, okay? Sinabi ni Kathy na dalawa sa anak, pero sabi ko kanina, may nagsabi sa akin, good interview kay Dr. Lorraine at saka kay Atty. Mark Musanto, mga palangga, na buong pamilya ni Bangag ay tumitira na, illegal na. Mga palangga, na buong pamilya ni Bangag ay tumitira na, illegal na. Pulburon. Kaya no wonder kung ito talaga ay bubusisiin ng mga mabubutas ng batas. O let's say, mag-present tayo, maglaro tayo ng ano tawag dito, pagpanggap-panggapan tayo na kunyari matino ang mga budas. So, sublato. I-lifestyle mo lang ito mga to eh. Titignan mo lang ang kanilang mga account. Titignan mo lang kung you are really good in investigating ako. Kahit hindi ako pulis. Okay? Kaya kong investigahan to. Kaya kong ipasuka lahat sa kanila. Ang mga ninakaw nila sa kabanang bahay. Lalo ka na Marcos Bangag Jr. Papasok. Kaya kong investigahan to. Kaya kong ipasuka lahat sa kanila. Ang mga ninakaw nila sa kabanang bahay. Lalo ka na Marcos Bangag Jr. Papasok ako ng buong buo sa'yo, ninakaw mo. At yung mga tinira mong pulburon. At sana, dumating yung point, sabi ko nga, the same sentiment with Miss Cathy Dina, ayaw may interview ko siya, looking forward to may interview sa later. Kasi may pag-uusapan kami. Na, wala akong pakialam kung sino ang maupo na pangalan. Ang mission
At hinihingi ko sa Diyos. Hindi nyo pa narinig na nag-versikulo 4.8 dito. But hinihingi ko sa Diyos. Kapag nawala na ang mga bangag na ito,